Good morning! Isa na naman pong puno ng biyaya at pinagpalang umaga sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. So once again, I welcome you to our Grace Academy Online, na kung saan ay atin pong pinapaksa at pinag-aaralan ang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Also, I would like to welcome our students of Grace Academy Online sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at ganoon din po sa ibang bansa. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon at nawa sa ating pong gagawing pag-aaral na ito ay muli tayong mabiyayaan ng karunungan, ng kaalaman, ng kapahayagan ng ating Panginoon upang lalo pa po tayong lumago sa ating mga buhay pananampalataya at magmaakay tayo ng mga kapahayagan ng salita ng Diyos into conformity of our Lord Jesus Christ. So sa umaga pong ito mga kapatid ay simulan po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa umagang ito na muli ay pinagkalooban nyo kami ng isa na naman pong pinagpala at puno ng biyayang araw upang sa ganon ay muli po kami makapag-aral ng iyong mga salita. Pagpalain niyo ang bawat kapatid na nanonood at sasama sa amin sa pag-aaral na ito. Bigyan niyo po kaming lahat ng espiritu ng karunungan, espiritu ng kapahayagan at ng espiritu ng kaalaman. Maraming pong salamat, O Holy Spirit, sa iyong malayang pagkilos sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. So again, welcome to our Grace Academy Online mga kapatid. So tayo po ngayon ay nasa part 7 na po ng ating pong pag-aaral ng aklat ng Pilipos. At gusto ko pong pamagatan ang ating pag-aaral ngayong umagang ito. Hallelujah, God is working in you. So yan po ang pinakapamagat ng ating pong gagawing pag-aaral ngayon. God is working in you. Praise God. Makikita po natin na sa lahat ng mga talata na ating pong pag-uusapan ay bunga po ito. Hallelujah, ng pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay at hindi po ito resulta ng ating mga sariling gawa o sariling mga pagsusumikap. So simulan po natin ngayon ang ating pag-aaral. So katulad doon ng aking sinabi, we are now on part 7 and this morning we're going to talk about Philippians chapter 2 verses 12 to 18. So simulan po natin ang ating pag-aaral beginning in verse 12. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. So muli, dito po ay namamanhik si Apostol Pablo mga kapatid sa mga kapatiran natin sa Pilipos na bagamat kung siya man po ay wala na sa kanilang piling, ay patuloy po nilang i-work out yung kanila pong kaligtasan with fear and trembling. So the important part in this verse mga kapatid, hallelujah, ay yun pong praise na work out your own salvation with fear and trembling. So ito po yung mahalaga na maintindihan po natin dahil mayroon pong iba't ibang mga paliwanag po dito. Pero maganda po na makita natin yun pong sinasabi rito ni Paul concerning working out our salvation with fear and trembling in the context po ng Scripture. Kaya dito po papasok yung kahalagahan na binabasa natin ang lahat ng mga bersikulo na nakakasakop doon po sa paksa na gusto po nating bigyan ng liwanag mga kapatid. So let's talk about this work out your own salvation with fear and trembling. Take note, the emphasis is your own. Ibig sabihin,
bawat isa sa atin, mga kapatid. We have to work out our own salvation. Praise God. So first thing that you will notice is this. Paul did not tell the Philippians to work their salvation. Rather, he told them to work out their salvation. Ang laki yung pagkakaiba nun. So hindi po sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na pagtrabahuhan ninyo ang inyong kaligtasan. Kasi nga po, maliwanag sa ating pag-aaral doon sa aklat ng Epeso na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Amen. Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos. Yes. So, hindi niya pwedeng sabihin ngayon dito sa mga taga-Pilipos na pagtrabahuhan nyo yung inyong kaligtasan because contradictory na yan doon sa kanyang itinuro at iniaral doon po sa mga taga-Epeso. Pero yan po talaga ang kapahayagan ng salita ng Panginoon. Our salvation is a free gift. Hallelujah. Ito po ay libreng regalo ng Diyos. Ito po ay bunga ng biyaya ng Diyos na tinanggap lang po natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. So ang sinasabi niya ngayon sa mga taga-Pilipos is to work out their salvation. Hallelujah. So anong ibig niya sabihin dito? That they have to work out their salvation, mga kapatid. Now, the phrase work out is katergazomai in Greek. So, yan po. Hindi ko man ma-pronounce ng tama, ay mababasa nyo po dyan. At yan po ang Greek word ng work out, mga kapatid. Now, according to West, a Greek scholar also, it means, ito ang kahulugan niyan, it means to carry out to the goal or to carry to its ultimate conclusion. Praise God. So yun pong salitang workout or katergazomai, mga kapatid, ay, ano pong sabi dito? Dalhin natin ito doon sa katapusan. Doon sa talagang goal, hallelujah, ng ating kaligtasan. Hallelujah. Or to the ultimate conclusion of our salvation, mga kapatid. So kung ating na yung bibigyan ng higit na kaliwanagan, yun pong ibinigay na kahulugan sa atin ni West concerning workout, mga kapatid. So ganito ngayon ang lalabas. To work out our salvation is actually to see it evident in every area of our lives. That's one. Kailangan yung kaligtasan na tinanggap mo ay makita yung ebidensya. Makita yung bunga, makita yung resulta sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Praise God. Hallelujah. Pero ito pa ho ang isang mahalaga. And we must finish or carry our salvation to its ultimate conclusion. And what is the ultimate conclusion of our salvation, mga kapatid? Hallelujah. That's none other but to be conformed to Christ or Christ-likeness. So yun po yung dapat na i-work out natin, mga kapatid. Hallelujah. Yun pong marating natin. Yung goal, yung hangganan ng atin pong kaligtasan at yun po ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesus sa panlabas. Praise God. Take note, because in our spirit, we are already Christ-like, mga kapatid. Hallelujah. Wala na problema doon sa ating espiritu. Pero yung outworking is what is true in the inside must be seen in the outside. Hallelujah. So yun po yung dapat nating i-work out. Hallelujah. Ano po yun? Yung madala natin, yung kaligtasan na tinanggap natin mula sa Panginoon, hallelujah, doon po sa kapahayagan, doon po sa manifestation sa bawat aspeto ng ating mga buhay na kung saan ay nakikita si Kristo. Hallelujah. Praise God. So yun po ang ibig sabihin ni Paul dito sa work out your salvation. Ulitin ko, dapat yung Kristo na tinanggap mo ay makitang ebidensya niyan sa iyong panlabas na buhay at ito ay dapat sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hallelujah. At ito pong tinanggap nating kaligtasan ito ay madala natin doon sa tunay na layunin o
hangganan, mga kapatid. At ano yun? Na tayo po, panlabas, mga kapatid, ay talagang maging katulad, maging kawangis ng ating Panginoong Jesus. So I hope I have made myself very clear on this, mga kapatid. Paul is not telling the Philippians to work for their salvation, but rather to work out the salvation that they have already received by putting their faith on the Lord Jesus Christ and His finished work on the cross. Praise God. So maliwanag po yan, mga kapatid. So what about the fear and the trembling? Hallelujah. Kasi minsan ito yung ginagamit ng iba. Kaya kailangan pagtrabahuan mo yung kaligtasan ng may takot at mayroong panginginig. Na tila bagang yung kaligtasan ay talagang ikaw yung tatrabaho. Talagang ikaw yung gagawa, kapatid. But kung titignan mo natin, the fear and the trembling here is one. Fear is not the fear of hell or damnation, but it's actually the fear of God. It's being awed or being awe-filled, hallelujah, with the reverence of God, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, talaga yung kaligtasan na prinobide ng Panginoon sa atin, na tinanggap natin sa pamamagitan ng kaligtasan, ay talaga namang, hallelujah, you will reverence God. Talagang mamamangha ka at wala kang magagawa kundi papurihan ng Panginoon. Hallelujah. Talagang sambahin mo ang Panginoon. Bakit? Kasi nga wala naman talaga tayong kapangyarihan, wala naman tayo talagang lakas para iligtas ang ating mga sarili. Hallelujah. Tayo ay naligtas lamang dahil sa biyaya ng Diyos or dahil sa gawa ng Diyos. So the fear there is not fear of torment, it's not the fear of damnation, it's not the fear of judgment, but rather an awe-filled reverence of God, mga kapatid. Praise God. Yun pong pagrespeto mo sa Diyos, pagsamba mo sa Diyos, hallelujah, na talagang punong-puno ng pagkamangha dahil po sa kaligtasang prinubide niya para sa iyo. So what about the trembling? So the trembling is not of a guilty sinner. Hallelujah. Na para bang nanginginig ka sa takot dahil ikaw ay isang makasalanan at kinakailangan mong magsumikap, magpursige para mailigtas mo yung iyong sarili. No. The trembling here, mga kapatid, is a joyful trembling of an encounter with the glory of God. Hallelujah. So hindi po ito yung panginginig na may dalang pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, dahil nga ikaw ay isang makasalanan o ikaw ay nagkasala, but rather, itong panginginig na ito ay yung kagalakan, sobrang kagalakan, mga kapatid, kasi nga, na-encounter mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Because when you were saved, mga kapatid, the glory of God has also come upon you. So, fear and trembling is actually an expression of those who have received the so great salvation that Christ has provided for us on the cross of Calvary. Wow! Purihin ang Panginoon sa katotohanan na yan, mga kapatid. Then in verse 13, kaya nga kung titignan po natin pala sa Amplified Translation, look at the Amplified Translation. Sabi ko dito, work out. Then he gave the meaning of that work out. Cultivate. Take note. Carry out to the goal. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. And fully complete your own salvation. How? With reverence and awe and trembling. Ibig sabihin, self-distract, with serious caution, tenderness of conscience, watchfulness against temptation, timidly shrinking from whatever might offend God and discredit the name of Christ, mga kapatid. Hallelujah! So, dito po sa Amplified Translation ay maliwanag na ipinakita po na yung kaligtasan ay hindi mo pagtatrabahuan, kundi, sabi ko rito, i-cultivate mo, dalhin mo doon sa kanyang tunay na layunin at lubusang makumpleto ang kapahayagan nito sa iyong panlabas na pamumuhay. Praise God.
And then in verse 13, we go now in verse 13. Sabi rito, for God is working in you. Wow. Giving you the desire and the power to do what pleases Him. Praise God. So napakaganda po itong connecting verse na ito ng verse 12 mga kapatid. Bakit? Kasi dito natin makikita, hallelujah, that we can only work out what God has worked in us. Take note. So God works in us. Sabi nga ni Spurgeon, say they. Therefore, there is nothing to do. So ito po yung maling pag-unawa ng iba. Ang sabi kasi nung iba, ang Diyos na palang gumagawa, di wala na tayong gagawin. So ano pong sabi ni Charles Spurgeon? That is bad reasoning. That is false conclusion. Why? God works, says the text. Therefore, we must work out because God works in. Amen. I say amen to that, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga mayroon pong working out at mayroong working in. Hallelujah. So, sino yung gumagawa sa loob natin, mga kapatid? It's God. Hallelujah. Sino naman yung maghahayag ng kalooban? Hallelujah. Or sa ating espiritu? Tayo, mga kapatid. Kaya hindi o tama na sasabihin nung iba na dahil ang Diyos nang gumawa, ay wala na po tayong gagawin. Ulitin ko, sabi ni Charles Spurgeon, yan ay maling pangangatwiran at yan ay isang maling conclusion, mga kapatid. Praise God. Actually, dito po sa verse 13 ay makikita natin yung biyaya ng Diyos, mga kapatid. Why? Because dito pinakita ni Paul that God is working our salvation in. If you remember last week, pinakita ko po sa inyo, hallelujah, na doon sa Philippians chapter 2 verse 1 to 4 ay ipinakita po ron ni Apostol Pablo, in-encourage niya yung mga mananampalataya kung ano po yung ibubuhay nila. Pero yung ibubuhay nila na yon ay resulta, hallelujah, ng verses 5 to 11, mga kapatid, which is, hallelujah, yun pong kapahayagan ng biyaya ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Yesus. So again, dito, sa atin nung binabasa ngayon, mayroon nung sinasabing working out, hallelujah, pero makikita po natin na bahagi po nung ating working out ay unang-una yung paggawa ng Diyos sa atin ng kaligtasan. So before we work out anything out, mga kapatid, before we work out anything, we must first, hallelujah, experience the working of God in us, mga kapatid. Praise God. Kaya nasabi ko rito, both to will and to do. Take note. So, God's work in us, take note, extends to the transformation of our will as well as changing our actions or to do. Take note. Hallelujah. Kaya nga kung titignan natin, sa binasa natin kanina, for God is working in you, take note, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So meaning, the desire and the power comes from whom? It comes from God, mga kapatid. Ibinibigay niya sa atin yung desire, hallelujah, na talagang madala sa kasakdalan yung ating kaligtasan, which is to be conformed to Christ. And not only the desire, but also the power to do it, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya nga maliwanag po rito, both to will and to do. So ang pagkilos ng Diyos ay kasama po yung pagbabago ng ating kapasihan at ganoon din po ng ating mga ginagawa, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Now, bakit po ang Diyos ay gumagawa sa atin, mga kapatid? For His own purpose or pleasure. Hallelujah. Hindi dahil sa layunin mo, hindi dahil sa kagustuhan mo, kundi kaya ang Diyos ay gumagawa sa atin, mga kapatid, ay para ito sa Kanyang layunin at para ito sa Kanyang pleasure or kaligayahan, mga kapatid. Or kasiyahan. Praise God. In other words, God is doing whatever He desires in us. Hallelujah. But take note,
God always desires what's best for us. Amen. So bagaman ang Diyos ay talagang ginagawa niya kung ano yung kasiyahan niya sa atin, mga kapatid, sa loob natin, hallelujah, pero lagi nating tatandaan na yung desire ng Diyos ay laging para sa pinakamainam or pinakamabuti natin. Amen. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga nung sabi ng James chapter 1 verse 7, every good and perfect gift is from above. Amen. So this is what God is working in us, mga kapatid, so that we can manifest it, hallelujah, in our daily lives. Ano po yun? Yung kanyang mabubuti at mga sakdal na regalo. And then in Romans 8:28, sinabi rin ni Paul sa mga taga-Roma, and we know that in all things, take note, God works Amen. for the good of those who love Him, Yes. who have been called according to His purpose. So itong dalawang talatang ito ay nagpapatunay na yung pagkilos o yung paggawa ng Diyos sa ating kalooban, mga kapatid, ay dahil ito sa kanyang maganda, mabuting layunin para sa atin, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. So, but let's be more straightforward. Hallelujah. Dito po sa pinapaksa natin ito. But what exactly is the good God is doing? Or we can say, what's His plan? Hallelujah. God is using everything to make us more like Christ. Amen. mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So yun talaga yung tinutumbok ng Diyos. Why He is working in us, both to will and to do, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ano yung plano niya? Ano yung magandang layunin niya? To bring us to Christ-likeness, mga kapatid. Not on the inside, but on the outside, mga kapatid. At yan po ay maliwanag na binigyan ng patunay ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8, verse 29 to 30. Anong sabi niya rito? For those God foreknew, He also predestined. Look at that. To be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. And those He justified, He also glorified. Amen. So maliwanag, mga kapatid. Hallelujah. That is the good pleasure of God that He is working on in our lives, mga kapatid. Yun pong tayo ay maakay niya sa isang pagpapasya, pagdidesisyon, pagkilos, paggawa, hallelujah, na matulad po tayo sa ating Panginoong Hesus, sa ating, hallelujah, pamumuhay dito sa lupa or sa bawat aspeto ng ating buhay bilang mga taong tumanggap ng kaligtasan ng ating Panginoon. Amen. Can I hear a good amen to Amen, that? amen. Hallelujah. Then we go now into verse 14. Hallelujah. Anong sabi niya ngayon dito? Do everything without complaining or arguing, mga Amen. kapatid. Praise God. So, dito makikita po natin that when we let God work in our lives, both to will and to do His good pleasure, we become free from murmurings and disputings, mga Amen. kapatid. Hallelujah. So maliwanag po na pag hinayaan talaga natin na yung in-working ng Diyos, hallelujah, ay baguhin yung ating mga pagpapasya at ganun din yung ating mga ginagawa, hallelujah, at umayon tayo doon sa kanyang mabuting layunin, which is to conform us to the likeness of Christ, mga kapatid. Anong mangyayari? Makakalaya tayo doon sa tinatawag na murmurings and disputings, mga kapatid. Also, here, Paul is addressing our heart attitude. So, bahagi rin po ng gustong ipakita o ipaliwanag dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos ay yung attitude ng puso natin, mga kapatid. Amen. Our heart attitude. Why? Kasi bibigay ko sa inyo ang kahulugan nitong dalawang salitang ito, murmurings and
disputings, mga kapatid. So the word murmurings in the Greek is the word gongismos. Take note, gongismos. And it carries the idea of a displeasure and complaining that is more private in nature than public. So meaning, yung murmuring, hindi mo gusto. Hallelujah. Hindi mo gusto. Marahil yung naririnig mo, yung nakikita mo, at ikaw ay mayroong pagrereklamo, pero hindi mo ito ipinapakita ng hayagan. Ito ay tinatago mo lang. Kaya makikita mo yung mga murmurers, mga kapatid, nasa isang sulok yan, pabulong-bulong doon, o kaya makikita mo na talagang they are not really doing it, hallelujah, in public. Ibig sabihin, they're trying to hide it, but in their heart, hallelujah, they are displeased and they are complaining, mga kapatid. So yan po yung murmuring. Hallelujah. Then the word disputings was translated from the Greek word dialogismos. Dialogismos. Now, this word was also translated doubtful and doubting, mga kapatid. And also, it carries the idea of arguing and quarreling that does not bring about the righteous life that God desires. Amen. So, anong sabi ni Paul dito? Hallelujah. Anong sabi niya, mga kapatid? Doon po sa binasa natin kanina, do everything. Take note, everything. Hallelujah. Without complaining or arguing, mga kapatid. So bilang mga anak ng Diyos ay dapat makalaya po tayo dito sa mga pakikipagtalo at doon po sa puro reklamo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dahil ito po ay hindi nagpapakita ng buhay natin sa Panginoong Hesus. Hindi po ito nagpapakita ng ating bagong nilalang na nature, mga kapatid. But sad to say, there are still many Christians who are murmurers, mga kapatid, who are doubters, hallelujah, who love to dispute. Gustong-gusto nila yung nakikipagtalo sila. Hallelujah. Pero makikita mo na yung palang disputing ay nangangahulugan din yan ng pagdududa. Hallelujah. So we must not dispute the truth of the Word of God, mga kapatid. Huwag nating pagdudaan yung katotohanan ng salita ng Diyos at huwag nating ipagpatuloy yung ganitong klase ng pag-uugali dahil hindi po ito naghahayag ng matuwid na buhay natin kay Kristo. Amen. Can I hear a good amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga mababasa natin Romans 14:1. Anong sabi? Accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. Take note, without quarreling over disputable matters. Then in 1 Timothy chapter 2 verse 8, therefore I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or disputing. So there you go, mga kapatid. Marami pa hong mga talata na pwede tayong mabasa mula sa banal na kasulatan na it is uncalled for, mga kapatid. It is uncalled for a believer to live his life, hallelujah, always murmuring and disputing over so many things, mga kapatid. Kaya nga sabi, in everything. Hallelujah. In everything. Ibig sabihin, sa lahat ng area ng pamumuhay natin, mapa sa trabaho, mapa sa pamilya, mapa sa relasyon, mapa sa church, mapa sa ministry, mga kapatid, mapa sa ating pananalapi, wag tayong mag-murmur at wag tayong, hallelujah, makipagtalo. Hallelujah. Bagkos, patuloy tayong magtiwala na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin para maganap, mahayag sa ating mga buhay yung kanyang mabubuti at mga sakdal na mga kaloob. Wow! Purihin ang ating Panginoon. And then in Philippians chapter 2 verse 15, sabi rito that you may be blameless and harmless sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation among whom you shine as lights in the world. Mga kapatid,
So meaning, when we live our lives, hallelujah, without murmurings and complaining, mga kapatid, then talaga pong makikita yung liwanag natin sa mundong ito, mga kapatid. Makikita yung katotohanan ng kaligtasan na tinanggap po natin mula sa ating Panginoon. Praise God. So sabi ko rito, among whom you shine as lights in the world. Praise God. So take note. This is not an encouragement for us to do something. It is a simple statement of fact, mga kapatid. Ano yung katotohanan na yon? We Christians are already lights in the world. The only question is, how brightly are we shining, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. So ito pong sinabi ni Paul na among whom you shine as lights in the world, ay hindi po ito nangangahulugan, hallelujah, na kinakailangan mayroon tayong gawin para tayo ay magliwanag. Kasi ang totoo, tayo ay mga liwanag na ng sanglibutan. Yan ang sinabi ng Panginoon, di ba? You are the light and the salt of the earth, mga kapatid. Hallelujah. That's who we are as believers. We shine in this world. We shine in this dark world, mga kapatid. So, ang tanging tanong ngayon ay hindi yung ikaw ba ay liwanag. Kasi tayo ay liwanag na. Sinabi rin ni Paul yan sa mga taga Thessalonica. Sabi niya, you are light in the Lord. Kayo ay mga liwanag sa Panginoon. Pero ang tanong lang, gaano natin pinaniningning yun pong liwanag na yan na nasa atin, mga kapatid. Take note. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, makikita po natin that we are, as lights, we are to fulfill our place as lights in the world. So, tayo po inilagay ng Panginoon bilang liwanag sa mundong ito. So, kinakailangan mapulpil po yun sa buhay po natin. So, paano natin mapupulpil yun? Now, let's understand what lights do, mga kapatid. So, lights are used to make things evident. Amen. So, yan ang isang ginagawa ng liwanag. Pinapakita nito, hallelujah, yun pong anyo ng isang bagay, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya nga tayo naglalagay ng liwanag para yung mga hindi natin lubos na makita ay makita natin ng maliwanag na maliwanag. Praise God. Lights are used also to guide. Yes. So yung liwanag, kailangan mo rin yan. Kaya nga yung sasakyan ay mahalaga na may liwanag siya para alam mo yung binabaybay mo. Ang mga kalsada, mayroon ding mga liwanag yan para makita mo yung dinadaanan mo. And also, lights are used as warning. Yes. So ang mga liwanag din po ay nagbibigay yan ng babala. And also, lights are used to bring cheer. Yes. Hallelujah. Yung liwanag, nagdadala rin po riyan ng kasiyahan. Kaya makikita ko natin kapag ka mayroong mga pagsisindi ng ilaw, hallelujah, lalo na sa mga kapistahan, sa Pasko, mayroon ng mga ginagawang pagpaputok ng mga paputok, at mayroong mga liwanag tayong nakikita sa alapaap, di ba tuwan-tuwa tayo? It brings cheer to us, mga kapatid. And also, lights are used to make things safe, mga kapatid. Praise God. So ito yung function natin bilang